lahat ng mga Catherine fans kung saan si Miss Catherine Bernardo po ay talagang nakakalula ang ilan sa mga pangyayari sa buhay niya ngayon dahil for almost 2 years, no? Talagang ngayon lang po na-disclose sa mga impormasyong ito na kung saan pinag-usapan po ito online. Pero syempre, bago yan, and trusting this channel, thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon, eto na pag-usapan natin si Catherine kasi trending po siya ngayon matapos po maglabas ng balita ang ABS-CBN na yun nga, magsisimula na po mag-taping si Miss Catherine Bernardo at si Mr. James Reid. Sabi po ng Rappler, ito po yung source, no? Ayon po sa ulat ng Rappler, it was posted last ito po ay pinost talaga namang nag-ano po siya, nag-trending siya ngayon August 29, 2025 4:10 PM. It was written by Rappler Steph Arnaldo. Yan po yung isa sa mga writer ng nasabing online news na ito. According po dito, sabi niyang ganon, isang malaking pasabog ang inihayag ng Dreamscape Entertainment nitong Agosto 29 matapos kumpirmahin na makakasama ni Catherine Bernardo sa kanyang pinaka-aabang teleserye comeback ay walang iba kundi si Mr. James Reid. Sa isang video teaser na inilabas sa social media, ipinasilip ng Dreamscape ang pagtatambal ng dalawang malalaking pangalan sa industriya. Someone is joining her. It's none other than Mr. James Reid. Saad ng caption sa post, tinawag itong the powerhouse tandem you never saw coming. Kasi sa interview po ni Miss Catherine Bernardo, sinabi niya dito na hindi niya ina-expect. Ikaw nga! Siya Reid nga? Anong moniker niya niya? No, wala. Because this is like yes, a surprise for everyone since they announced it kaninang lunchtime, I think. So, yeah, medyo ano na siya, for ilang months na din namin siya tinry itago, and now, yes, we're officially announcing it. I'll be doing a TV series with James Reid. Hindi niya ina-expect, even Mr. James Reid, na dadating sila sa punto na magkakatrabaho silang dalawa. Sabi niya, tinawag itong powerhouse tandem you never saw coming ang pagsasanib ng Asia superstar na si Catherine Bernardo at multimedia prince na si James Reid sa isang bagong teleserye na hindi inaanunsyon ang titulo at iba pang detalye. Sa naturang teaser, makikita sina Catherine at James na naka-glam up look at sa isang photo studio kasamang nagpo-pose ang production team. Hindi pa binubunyag kung tungkol saan ang kwento, sino pa ang iba pang makakasama nila sa cast, at kung kailan sisimulan ang production. Hindi pa pala nagsisimula, which means nagkaroon lang sila ng parang photo op tapos look test, ganon. Kung ano po yung magiging, dun pa lang po sa look test malalaman na natin what's character or ano pong character yung talagang ipoportray nila. Kaya napaka-importante ng look test. So, matatandang inanunsyo noong August 22 ang pagbabalik telebisyon ni Catherine Bernardo. Ito ang unang pagkakataon na gagawa siya ng teleserye para sa Dreamscape Entertainment matapos ang 15 taon. Simula pa noong kanyang breakout role sa Mara Clara 2010 kung saan nakatambal niya si Julia Montes. Ang huli niyang teleserye ay ang 2022 rom-com na Too Good to Be True kung saan muli siyang nakapareha ng dating long-time love team partner na si Daniel Padilla. Bukod kasi sa telebisyon, patuloy na namamayagpag si Catherine sa pelikula. Siya ang tampok sa ilang pinakamalalaking pelikulang Pilipino tulad ng The House of Us of 2018, Hello Love Goodbye 2019 at ang record-breaking sequel nitong Hello Love Again 2024. Naging bida rin siya sa A Very Good Girl 2023 kasama si Miss Dali De Leon at nagsilbing hurado sa Pilipinas Got Talent ngayong taon. Samantalang special din ang pagbabalik na ito para kay James Reid dahil matagal din siyang nawala sa primetime television. Nakilala siya sa mga hit projects tulad ng Diary ng Pangit 2014, On the Wings of Love 2015 to 2016 at Till I Met You 2016 to 2017 kung saan nakatambal niya noon si Nadine Lustre. Noong 2020, pansamantala siyang tumigil sa pag-arte upang pagtuunan ng pansin ang kanyang karera sa musika. Nagtatag siya ng sariling record label na Careless Music at nakapagpalabas ng ilang album at EP noong December 2024. Inilabas niya ang kanyang pinakabagong EP na JGH na lalong nagpatingkad sa kanyang pangalan bilang singer, songwriter at producer. Dahil nga parehong bigatin sina Catherine at James sa kanilang karera, marami ang nagulat at natuwa sa anunsyo ng kanilang pagsasanib puwersa. Para sa aming fans, ito ang dream pairing na hindi nila inaasahan, ngunit kapana-panabik. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa detalye tungkol sa magiging tema ng serye, ngunit dahil parehong versatile at mahusay ang aktingan sina Catherine at James, inaasahan na marami na magiging isa itong dekalidad na proyekto na magbibigay ng bagong flavor sa primetime television. Which is very true naman. Marami po rin na na-excite kasi may Katniel po noon, may mga Katniel, pero may mga Catherine. Kumbaga, parang magjowa po tong isang si Catherine at saka si Daniel, may nagsiship na po
kay Catherine, kay James Reid. Meron nga pong pangyayari na parang may nagpadala ng gift coming from Catherine fans, no? Tapos sabi nitong si yung mama ni Mama Min, naku, itago niyo yan, baka makita ni Daniel, ganun. Syempre nga naman, di ba, parang respeto din kay Daniel. Kaya po yung mga fans na yun na nagpadala ng regalo para sa kanila. And ito na po yung kanilang dream come true na po sila dun sa pagkakataon na yun, kasi gagawa na nga po ng kanila pong serye. Pero wala pang dinidisclose kung ano po ang tema ng nasabing serye. Pero alam niyo po ba na talagang hindi pa man po na ilalabas ito pong serye na ito. Ang dami ng mga nagtataas ang kilay, ano? Kasi sinasabi nila na ito raw po ay parang magagamit lang si Catherine para po muling sumigla yung parang karera nitong si Mr. James Reid, no? Parang sinasabi po nila na kawawa naman daw si Catherine kasi parang ginamit nitong si Mr. James Reid para sa kanyang comeback. Kasi nga naman lumamlam po yung kanyang yung kanyang karera mula po nung naghiwalay sila ng landas ni Nadine Lustre. Si Nadine kasi parang medyo lumamlam na din po yung kanyang showbiz career mula po nung naghiwalay sila ni James, nagkaiba sila ng landas, 'di ba? Si Miss Nadine nagkaroon po na siya ng jowa na isang negosyante na nakatira sa Siargao. Tapos lagi natin nakikita si Nadine doon that she's very happy doon sa choice niya. Hindi man natin alam kung ano yung mas malalim na dahilan kung bakit sila naghiwalay. Kasi parang tinuturo parang nagkaroon ng third party or cheating issue itong si James Reid kaya sila naghiwalay ni Nadine. Pero yun nga, as of this moment, wala pa rin naman pong inaamin at wala pa rin naman pong sinasabi na talagang may ganun nga pong aligasyon, di ba? Tulad po sa nangyari kay Miss Catherine tsaka kay Mr. Daniel Padilla, wala naman pa talagang sinasabi si Catherine sa tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. So ganun din po, parang nakahang tuloy yung mga James Reid and Nadine Lustre love team fans, no? Pero sa ngayon ay nagtataasan ng kilay ng ilan na parang, well, sandali lang, napakaswerte naman itong si James Reid. Matapos siya mawala for the longest time. Tapos si Miss Catherine agad yung makakapartner niya. Well, in fact, hindi naman po yung mga bashers ang gagastos dun po sa production ito, no? Dahil ABS-CBN naman talaga ang nag-decide. At the same time, talent naman po nila si Catherine at saka si James Reid. James Reid may sarili rin po siyang na parang talent manager or kung saan man siya nabibilang, di ba? Kaso nag-fail kasi yung samahan nila nung nakasama niya po itong si Miss Liza Soberano. So, sabi nga po nila, ito po yung tambalan na hindi natin inaasahan. Kaya naman kapanapanabik, ngayon pa lang, is talagang nagpapaingay na po ito sa buong social media world. At may mga nag-comment pa na parang hindi raw masaya yung mukha ni Miss Catherine doon po sa mga lumabas na photos. Siguro po in character kasi si Catherine doon po sa sa mga photos na lumabas. Kaya akala ninyo hindi siya masaya. Alam nyo, sa panahon ngayon na hindi lahat nabibigyan ng projects, kahit sino pa makasama yan, magiging masaya yan. Kasi syempre, trabaho yan eh. Hindi naman po lahat ng mga artista nabibigyan ng chance na magkaroon po ng serye at sunod-sunod na mga proyekto katulad ni Catherine. Kaya I know that she's happy na meron siyang ganitong work, diba? Pero tulad ng sinabi ng ABS-CBN, next year pa po yan ilalabas. Kaya abangan natin yan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page. Hello sa lahat po ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo, kung saan ay meron pong napapabalita na parang mayroon pong isasabay or itatapat so tambalang Catherine ngayon dahil matapos pong i-announce na ito pong si Catherine at si Mr. James Reid ay magtatambal po sa pinakabago nilang serye ay talaga namang meron daw di umano na ipinapasang proyekto na tatapatan ng ex-boyfriend nitong si Miss Catherine. So ito po ay alamin natin. Ating topic for today's video ay meron po tayong tinatawag na comment of the day kung saan ay isa sa mga fan po ni Miss Catherine Bernardo ang nagbigay ng kanyang saloobin patungkol po dun sa ating last update. Unahin natin to si Miss GC Fan 16. Sabi niya, so ngayon klaro na kung bakit nagdededmahan si Alden at Catherine dahil need nila na mag-move on sa kanya-kanya nilang career. Dapat lang yan, Catherine. Ngayon lang siya nabibigyan ng chance na makapareha ang iba't ibang aktor. Hindi pwedeng si Alden agad ang kapartner uli. Baka magulat na lang tayo in the future na balik tambalan na naman sila ni Daniel, di ba? Tsaka taga ABS-CBN siya, si Alden taga GMA. Ayan, so ito yung kanyang komento patungkol sa
bagay na ito, which is true, di ba? Na bakit po nangyayari lahat to? Kasi nga, meron pong plano ang kanilang mga network. Kasi business po ang showbiz, tandaan po natin yan. This really a business for everyone. Alam natin na possible po mangyari yan in the future, pero sa ngayon po kasi parang hindi pa sila ready na gumawa ng kanilang mga projects na magkasama, no? So anyways, tama po yung sinabi ni Miss GC Fan 16. So salamat po sa inyo pong komento. Marami pong nag-comment dito na natutuwa naman po sila na meron pong ganitong project si Catherine at saka ito pong si James Reid, kasi parang sinasabi po nila na ito na po yung chance ni Miss Catherine na makapareha ang ibang mga aktor, kasi parang napako na po kasi siya kay Daniel eh. So this time, ito po ay career growth din ni Miss Catherine. Para maranasan niya naman talaga, kasi si Mr. Daniel Padilla and Alden Richards, parang alam niya na kung ano yung dapat niyang atake. This time, si James Reid naman ang kanya makakasama, pero hindi pa natin alam kung ano po yung tema ng series na gagawin po nila na ilalabas next year. Pero eto na, pinag-uusapan po ito kasi meron pong isang online news na kumakalat ngayon na ito po ay isinulat ng Journal News Online, journalnewsonline.com.ph, which is Philippines Journal and Philippines Tonight. Sila po yung naglimbag ng article na ito, and then it was posted August 31, 2025 by Aster Amoyo. Ayan, so Aster Amoyo po yung nag-post nito at siya rin po yung sumulat. So babasahin natin sa inyo at ibibigay ko po yung point of view ko. Ibigay nyo rin po ang point of view nyo with regards to this sa comment section. So sabi dyan, walang mag-aakala na magtatambal sa isang proyekto ang may tuturing na unlikely pairing between Catherine Bernardo at James Reid dahil identified sila dati sa kanilang respective ex-partner na si Daniel Padilla at Nadine Lustre kung kanino sila parehong hiwalay na. Aminadong pareho sina Catherine at James na maging sila man ay nagulat sa kanilang unang tambalan, which is true ha. Hindi po nila inaasahan na darating sila sa punto ng buhay nila na sila po ay magtatambal. Sa pamamagitan ng kanilang upcoming first TV series bilang magkapareha sa pinangmagatang Undercover. Uy, yung Undercover parang feeling ko action to ha, action drama to ha, action drama series or action comedy series, pwedeng ganun eh, kung saan nila makakasamang isa pang nagbabalik ka pamilya channel na si Miss Maha Salvador. Wow ha, talagang may Maha Salvador pa talaga. Ang nasabing proyekto ay produksyon ng Dreamscape Entertainment for ABS-CBN. Magsisimula na rin ang taping ng bagong TV series this week and most likely ay may papalabas na rin sa lalong madaling panahon. Kung noon hindi pa hiwalay sina Catherine at Daniel ay nakasingit ang unang tambalan sa pelikula nina Catherine at Kapuso Prize actor na si Alden Richards at kinagat ng mga manonood ang Hello Love Goodbye na nagkaroon pa ng follow-up project noong isang taon which broke all existing Filipino box office records, ang Hello Love Again. Ang pinamamahalaan ng box office director na si Cathy Garcia Sampana at mukhang nagbabanta rin kagate ng mga manonood ang first pairing ni na Catherine at James. So, totoo yung sinasabi dito ni Miss Aster Amoyo na hindi pa man po na ilalabas ang serye, ang dami ng excited. Ano nga ba ang magiging papel nila sa isa't isa? At the same time, ano kayang klaseng serye ang kanilang ilalabas? Pero, katulad po ng sinabi ko sa inyo, ang title po ng series is Undercover with Miss Maha Salvador. Si Catherine ang huling napanood sa isang soap opera noong 2022 sa pamamagitan ng Too Good to Be True na huling tambalan nila Daniel, habang si James naman ay huling napanood noong 2017 sa pamamagitan din ng huling team up nila ni Nadine sa telebisyon, Until I Met You. Taong 2017 nung huling napanood sa ABS-CBN soap opera si Maha sa pamamagitan ng kanyang primetime TV series na Killer of the Bride, na kung saan din tampok ang between na sina Janela Salvador, Joshua Garcia at Geoff Eigenman. Hindi kinailan ni Catherine at James sa pareho silang excited sa unang pagtatambal at inaasahan ng dalawa na ma-extend ito sa pelikula balang araw. While Catherine and Alden hold the highest grossing Filipino film of all time, umaasa pa rin ang Katden Love Team na sana'y magkaroon din ng part 3 ang kanilang team up someday. Catherine considered as an Asia superstar dahil sa pinaghahawakan nitong record, hindi lang bilang kapamilya, superstar, kundi sa pagiging consistent top grossing ng kanyang mga pelikulang pinagbibidahan. Labas pa ito sa kanyang pagiging isang successful entrepreneur. So, dahil dito ay meron din pong mga kinukonsidera, no? Sabi dito, may kanya-kanya ng bagong buhay at bagong pag-ibig ang dating magka-love team and former sweethearts na sina James Reid at Nadine Lustre. James is in a relationship ngayon sa kapatid na singer-actress and dancer si Pressman na si Isa Pressman, habang si Nadine ay matagal-tagal na rin na relasyon sa French-Filipino businessman na si Christophe Barrio na nakabase sa Siargao Island. Magtatambal na sina Catherine at James sa TV series,
Ano naman kaya ang ano kaya't pagtambalin? Ito po yung parang tinatanong ng ilan na possible na pwedeng mangyari. Kung pagtatambalin daw itong si Catherine at si James Reid, bakit hindi rin daw bigyan ng serye or pelikula si Daniel Padilla at si Miss Nadine Lustre na hindi naman imposibleng mangyari? So, dahil doon, ito po yung mga possibility na pwedeng mangyari in the future. Hindi natin pwedeng, hadlangan. Kasi syempre, di ba, parang it's a business. So, pwedeng mangyari yan. Samantalang may mga nagsasabi na din na dapat daw bitawan na ni James ang pagiging isang talent manager dahil sarili niyang karir ay napapabayaan niya. Ginugol umano ni James ang mahabang panahon para tutukan ang karir ng ex-partner at dating collab team na si Enrique Hill na si Liza Soberano na sa kalaunan ay umalis din sa kanyang poder. Since wala nang pangangalaga ng Viva Artista Agency si James, bakit hindi na lamang magpa-handle sa Star Magic ng ABS-CBN nang mapangalagaan ang kanyang career? So, yun naman po ang sinasabi ng ilan sa mga showbiz insiders at ilan sa mga showbiz commentators. Pero, yun nga, isa sa mga biggest twist na pwedeng mangyari, no? Kung yung possibility na magkaroon nga po ng pelikula or serye itong si Daniel Padilla at si Nadine Lustre, dito natin malalaman, parang nagkaroon ng, switching, Kung dati may James Reid and Nadine, tapos may Catherine and Daniel, ngayon po magkakaroon ng palitan ng lab team. So, sino kaya ang magawawagi at sino kaya ang talagang tatangkilikin ng tao? Pero this time is hindi pa man po nalalabas ang serye. Marami na pong excited para rito. So, antayin na lang po natin yan. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone! Mr. Alden Richards, abay talaga namang pikon na, no, dito po sa isyong ito. At the same time, sino nga ba itong mga pinapahanap ni Alden Richards, at ginamit niya pa ang kanyang social media platform para talagang mahanap itong mga tao. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin dahil ultimo po si Alden Richards ay talaga namang naglabas na rin ng saloobin patungkol po dito sa ating pong updates or patungkol dito sa isyong ito dahil itong si Alden Richards ay bad trip na rin sa korupsyon sa Pilipinas. Sabi niya, gising na, sobra na, sabi niya. Nakikiisa na rin ang Asia Multimedia Star na si Alden Richards sa pagkalampag sa mga corrupt na opisyal at government contractors. Bumanat ang Kapuso Actors sa mas tumindi pang issue ng korupsyon sa bansa, lalo na sa pinag-uusapan ngayon na mala-anomalyang flood control projects. Bukod pa riyan ay hot topic sa social media hinggil sa mga kaanak ng politiko at contractors na walang ginawa kundi ang ipangalandakan ng kanilang kayamanan sa social media sa gitna ng tumitinding kahirapan sa Pilipinas. Sa Instagram story ni Alden ngayong araw ng August 31, na mapapanood ang viral video kung saan makikita ang dalawang batang nagtatrabaho sa kanilang murang edad. Kasunod nito ang video na ng content creator na si Jamie Cruz na ipinapangalandakan sa publiko ang kanyang mga designer's bag. Ipinakita rin sa video ang interview ng broadcast journalist na si Julius Babaw sa mag-asawang Sara at Curly Discaya na umano'y yumaman ng bonggang-bongga dahil sa mga nakuha nilang projects sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Ginamit sa video ang kantang Upuan ni Glock 9 bilang background music na tumatalakay sa mga nasa posisyon na walang ginawa kundi ang mangurakot sa kaban ng bayan. Ang maikling ngunit tumatagos na caption ni Alden sa kanyang IG story ay sinabi niyang gising na, sobra na. Sa inilintad na listahan ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 contractors company na sinasabing gumagan siya sa gas sa mga ghost flood control projects ay kasama ang Santo Cristo Construction and Trading Incorporated kung saan nagsisilbi bilang general manager ang tatay ni Jamie Cruz. Ilan sa mga celebrity na matapang na naglabas ng saloobin tungkol sa talamak na korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay sina Vice Ganda, Ann Curtis, Bianca Gonzalez, Mateo Gudicelli, Sara Geronimo, Pokwang at marami pang iba. So hindi na po nagpapigil itong si Mr. Alden Richards na maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa lumalalang korupsyon dito sa Pilipinas dahil sa mga naglabasan na mga statement mula sa mga issue dito po sa flood control. Sinasabi ng ilan na habang tayo po ay lumalangoy sa baha, sila naman po talaga ay sobra po yung kanilang mga talagang sinasabing nakurakot di umano dahil po dun sa flood control program na tinatawag na pero hanggang sa ngayon ay talagang tayo po ngayon ay nagsasuffer pa rin. So dahil dito, even ang ilan malalaking celebrity sa Pilipinas na nagsinasabing mga taxpayer, kasi si Alden Richards is considered as one of the big taxpayer dito sa Pilipinas, dahil ang dami niyang businesses, tapos ang dami niyang mga projects, 'di ba?
na talagang masasabi mo na nagbabayad talaga siya ng tax. Pero dahil nga po sa sobra pong corruption sa Pilipinas, na talagang unti-unting ito po yung nagpapalubog dito po sa ating bansa. Kasabay nito ay meron ding ipinost itong si Mr. Alden Richards tungkol dito po sa mga batang biktima ng child labor. Sabi niya, tutulong Alden, pinapahanap mga biktima ng child labor. According po sa news na ito, pinapahanap pala ni Alden Richards ang dalawang bata na pinost niyang video sa Instagram noong linggo. Dahil na rin sa kanyang trending IG post ay agad niyang nahanap ang mga batang nakitang nagtatrabaho at biktima ng child labor. Ito, yung batang babae na hindi alintanang panganib na maaari niyang makuha sa paghawak ng malaki at matalas na kutsilyo na kanyang gamit-gamit sa paglilinis ng isda sa isang palengke. Para lang may makain, makatulong sa kanyang pamilya, ay nagtitinda ang batang babae ng mga isda sa isang wet market. Samantalang yung batang lalaki naman ay na-feature na rin sa isang news documentary program kung saan napanood ito na sa murang edad ay nag-aararo na sa mga bukirin sa Suldan, Kudarat. Ayon sa batang lalaki, hirap na raw sa pagtatrabaho at tumihingi na ng tulong. Kasama ang mga batang ito sa pinost na video ni Alden para sa kalampagin ang mga di umano'y corrupt na government officials at malasadong contractors. Sa nasabing IG story, gustong ipaalala ni Alden sa publiko na habang nagpapakasasa sa luho ang nepo babies ng mga anak ng trending government officials at contractors, ay marami ang naghihirap dahil sa korupsyon sa bansa. Tulad ni Alden, maraming netizen din ang naantig ang puso sa mga batang yon at nangako nga sila na magpapaabot din ng tulong. Sa latest tweet nga ni Alden, nagpasalamat siya sa followers at netizen at nag-imbita pa na samahan siya sa pagtulong sa mga bata at iba pang biktima ng child labor, pati na rin ang pangangalampag sa mga katiwalian sa ating bansa. Sana ay mas marami pang artistang tulad ni Alden na bukas ang mga mata sa suliranin ng ating bansa at handang makinig sa mga hinaing ng kapwa at bukas sa mga palad sa pagtulong sa mga taong mas nangangailangan. So tila baga sa mga post nga nitong si Mr. Alden Richards, talagang pikon na at galit na siya sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Biruin po ninyo kasi alam natin na si Alden po, ang advokasya niya talaga is to help other people. Talagang kahit nga po sabi niya nga na hindi niya namamalaya na uubusan na siya dahil sa dami ng mga tinutulungan ni Alden. At nakikita natin talagang si Alden po ay isa sa mga celebrity na talagang ang dami na pong mga scholars at ang dami na po niya na pag-aral. Kaya naman talagang hindi na rin siya nakapagpigil pa, at hindi na rin siya nagdalawang isip na tulungan itong dalawang batang ito na biktima nga ng child labor na parang kinailangan nilang gawin ito para pumabuhay. Isa si Mr. Alden Richards sa talagang parang nanindigan para po talagang ipaglaban at talagang makuha ng hustisya ang lahat ng mga Pilipino na nagsasuffer dahil po sa korupsyon. So unti-unti na nga po talagang nabubuksan ang mata ng mga Pilipino dun po sa mga ginagawa ng ilang mga government officials dito sa Pilipinas, at marami pang mga celebrity ang naglalabas ng kani-kanilang mga saloobin patungkol sa isyong ito. So ngayon ay naninindigan pa rin si Alden Richards dahil talagang buong tapang niyang ipinost at ipinanilandakan sa publiko na talagang siya po ang isa sa mga big stars na talagang lumalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya naman nag-trending po ang ilan sa mga tweets at ilan sa mga statement na inilabas ni Mr. Alden Richards. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone. So this channel also go. Miss Catherine Bernardo abay naglagay ng boundaries or naglagay ng kanyang statement patungkol sa pakikipagtrabaho nito kay Mr. James Reid. Sinasabi nito na walang lab team na magaganap. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Matapos ng tambalan nila ni Mr. James Reid, kasi usap-usapan yan sa SOCMED matapos mang kumpirmahin ni James at saka ni Miss Catherine ang kanila pong pagsasamahang proyekto. Pero bago tayo dumako doon, ay magbasa tayo ng ilan sa mga komento po ninyo dito po sa comment section, yung ating tinatawag na comment of the day. Sabi po ni Mr. Reynaldo Pangilinan, pinapasikat kasi si Maris, napakalayo pa ni Maris kay Kat. May award na ba si Maris? No endorsement ba siya? May endorsement ba siya? Kasi parang may mga issue kasi na parang kinukumpara itong si Miss Catherine at saka si Miss Maris Racal. Kung tutuusin naman talaga, napakalayo at milya-milya ang layo.
Ang layo po ng agwat at mga narating na ni Miss Catherine kung ikukumpara kay Miss Maris Racal. Although sasabihin natin na meron talagang maibubuga si Miss Maris pagdating po sa pag-arte. Pero kung pagbabatayan natin yung mga na-achieve ni Miss Catherine Bernardo, ay different po yun sa mga na-achieve na or dun po sa mga narating nitong si Maris. Kasi kung tutuusin, mas di mga A-lister nga si Catherine, diba? At lahat naman po ng project na ginagawa niya, eh talagang yung talagang pumapaldo, talagang kumikita. Kaya masasabi mo talaga na marami talagang humahanga kay Catherine pagdating po sa kanyang craft na pag-arte. At ngayon dumako tayo dito sa isang interview nitong si Mr. James Reid na sinabi niya po sa kanyang interview kung gaano niya po talagang inaasahan at pinagpapasalamat na makatrabaho ang isang Catherine Bernardo. Panoorin natin to. England, excited na si James Reid na sumabak sa teleserye kung saan makakasama for the first time si Asian superstar Catherine Bernardo sa ilalim ng Dreamscape Entertainment. I'm very excited and so very blessed. Grabe yung support and hasn't even started shooting yet. So Siyempre kahit naman talaga sino masasabi mong you are so blessed na makasamang isang Catherine Bernardo, no? Ang dami pong gusto at nag-aspire na makasama ang isang Asia superstar. Tapos itong si James Reid na nanahimik for the longest time, biglang nabigyan siya ng proyekto. Ito pa. I'm very grateful. Thank you so much everyone supporting and I can't wait to work with Kat. Pag-amin ni James, noong pa man gusto na niya makatrabaho si Catherine. Actually, it's something that I've wanted to do for a while. So I'm very grateful I get to work with Catherine. She's extremely talented. So she'll be great. 7 taon na ang lumipas mula na huling teleserye ni James. Kaya't aminado siya na may halong pressure ang pagbabalik taping. It's brand new again. I'm still getting used to it. There's always pressure, but pressure is good. It means people have high expectations. It means people expect a lot. It means everyone's very excited. Sino ba naman kasi talaga mag-aakala na magkakatotoo talaga, no? Ito pong mga ganitong dream project. Kasi ang dami na rin, bago Katyel pa lang, may mga Katrid na. Meron na pong humanga kay Catherine at kay Mr. James Reid. At marami pong na talagang nagre-request na pagtambalin sila sa isang proyekto. And this time, katulad po ni Miss Catherine at Mr. James Reid, hindi po nila inaakala na mangyayari ang lahat ng yan. Pero sa isang interview po, sinabi po ni Miss Catherine Bernardo na wala daw pong love team na magaganap with James Reid. According po dito, noong August 31, 2025, it was written by Miss Hannah Malorca ng Philippine Daily Inquirer. Sabi dyan, Catherine Bernardo and James Reid latest TV offering will not be start of a love team. As the actress clarified that it will be more of a professional partnership with the actor-singer. So, parang nililinaw ni Miss Catherine na hindi porkit pinagtambal sila, panghabang buhay na silang magiging love team. Kumbaga, trabaho lang talaga to at lilipas din, Hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy siya sa movie kasi parang testing the water to Bernardo told TV Patrol on Friday, August 29 that she decided to accept the project because she became attracted to the storyline. So talagang nagustuhan niya, yung nabasa niya po yung storyline, nabasa niya kung ano pong klase ng proyekto, kaya tinanggap po niya, but not because of Mr. James Reid. Aside from the fact that this would be her and Reid's comeback project, out of all stories that they have presented, parang ito yung gusto kong gawin. This is what I wanted to do. Kasi it's not just a love story, it's about friendship and family. And it's about women, she said. It's not a love team, more of partnership talaga, because this is his comeback as well. This marks Reid teleseries comeback after 9 years. His last TV project was the 2016 drama Till I Met You, which starred his ex-girlfriend and ex-on-screen partner Dana Dean Lustre. The Dreamscape helm drama is also comeback for Bernardo after Too Good to Be True in 2022 with her ex-boyfriend Daniel Padilla as her leading man. Since Bernardo and Reid came from different love teams, the actress said she and actor-singer have been adjusting to each other. So sabi po nila, malaki po yung adjustment na ginagawa po nilang dalawa para talagang magkaroon talaga ng matibay na collaboration yung dalawang ito. She added that neither of them expected their partnership either. Si James, first time ko makausap for the long and nakilala, so nagkakapaan pa kami, but definitely very excited din siya. We'll start taping very soon, like next week, she said. When we shot for our promo video and look test, parang grabe, who wouldn't thought, diba, na after ilang years, we're both from different love teams and comeback niya na rin. Tapos, posible na talaga ngayon. It's exciting and it excites us, sabi po ni Miss Catherine. So talagang grabe po yung kanilang excitement, yung parang pagiging yung frenzy, yung excitement na nararamdaman po nila. Pero syempre hanggang sa ngayon di natin alam kung ano magiging effect nito at kung gaano po ka-successful, kasi naniniwala ako magiging successful to pag si Catherine Bernardo po ang talagang gumanap, kasi hindi mo naman titignan doon kung sino yung kasama niya, kung paano niya ipoportray yung kanyang karakter bilang isang magaling na actress. Alam po natin yan kung gaano po kapremyado ang isang Catherine, at sinabi niya nga na
napakaganda po ng storyline, napakaganda po ng pagkakalapat at pagkakasulat ng nasabing serye, kaya po niya tinanggap. At the same time, makikita muli natin, ito na rin po kasi parang malaking tulong din po ito sa pagbabalik ni Mr. James Reid na matagal na rin nanahimik sa kanyang showbiz career. At hindi niya po inaasahan na for the longest time ay mangyayari po itong tambalang ito. Pero nilinaw ni Catherine na after this teleserye, wala pong love team na magaganap. Professional lang po talaga. As in, kasi pag tinawag na love team, parang sila na talaga yung magiging stay na love team eh. Parang sinasabi dito ni Catherine na hindi lang si James Reid ang pwede at possible na makatrabaho niya in the future. Pwede pa rin siyang mapartner sa iba. Hindi po siya magtatagal or parang hindi for the longest time or forever na magiging love team sila ni Mr. James Reid. So yun yung kanyang nilinaw sa publiko. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone! STV. Oh yeah. Showbiz chika na Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo. Meron tayong panibagong updates dito kung saan si Miss Catherine Bernardo po ay talagang pinagtulungan at sinalakay ng ilang mga bashers dito po sa social media dahil sa pangyayaring ito. Dahil talaga namang hinahanapan po siya ng komento. Grabe naman mga bashers ngayon. Talagang pinagtutulungan nila si Catherine Bernardo. Usapan natin si Catherine dahil grabe po yung mga natatanggap niyang backlash dito po sa mga sa SOCMED, talagang sinasalakay po at talagang sinusugod si Catherine Bernardo dahil po sa pagiging tahimik dito po sa isang sensitibong issue na ito. So according po sa isang news ng Abante Una sa Balita, ang sabi niya po dito, eto na sabi po nito, it was posted, ito pong article na to ay pinost ng September 2, 2025. So kahapon po yan ng Abante News, tapos isinulat po siya ni Mr. OG Narvaez Rodriguez. Ayan, isa sa mga magagaling na writer po yan ng Abante. So according dun sa kanyang title, Catherine Bernardo binakbakan dahil deadma sa mga makabuluhang issue. So katulad po ng nilalaman ng article na ito, sabi dyan, hindi nagustuhan ng solid fan si Catherine Bernardo ang pagtalak ng mga memang netizen laban sa idolo nilang aktres. Hinahanapan kasi ng mga intrigerang cyber netizen ang pagkuda ng pagkuda sa SOCMED si Catherine tungkol sa mga anomalyang flood control projects ng ilang government official at contractors. Halos lahat na raw kasi ng A-lister celebrities ay tumatalak na sa online world at buong tapang na kinakalampag ang mga korap na opisyal na may involvement sa mga pinag-uusapang flood control projects. Kaya siguro nagtatanong na mga taong bayan sa digital realm kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring entry ng pagkuda ang Asia Superstar. Matatandaan na nagbigay na po ng saloobin, lahat po ng mga stars kasi si Bella Padilla, Pokwang, si Vice Ganda, Ann Curtis, marami pa pong mga A-lister stars sa mga sikat na artista ang talaga namang ito nagbibigay ng kani-kanilang mga opinion patungkol sa issue ng flood control na talagang talamak na korupsyon dito sa Pilipinas. So dahil po dito, hindi na po sila makapagpigil at nagbigay na rin sila ng komento patungkol kay Miss Catherine kasi si Catherine po ay talagang nananahimik siya patungkol sa bagay na ito. Binakbakan nga si Kat na dead maraw sa mga makabuluhang issue. Tanong nga nila, hindi ba raw mulat ang mga mata ng aktres sa mga hindi magagandang pangyayari sa bansa? Hindi ba raw ito socially aware? Tulad ni Nadine Lustre, Ann Curtis, Alden Richards, Vice Ganda at iba pang mga artista. Abangers na kasi sila kung ano ang sasabihin ni Kat tungkol sa korupsyon. Pero wali. Syempre, inalmahan ito ng mga supporters ni Kat. Say nila, hinahanap si Catherine para magsalita, nakakaloka. Maging thankful na lang kayo sa mga nagsalita pero huwag kayong demanding sa mga taong gusto ng tahimik. FYI, tahimik lang yan pero tumutulong. May point naman ang nagsasabing fanay dahil kung kilala mo talagang actress, never talaga siya nakikisaw-saw sa anumang issue sa lipunan. Totoo naman yan. For the longest time, ilang taon na po bang artista si Miss Catherine? Nakita niyo po bang sumawsaw yan sa issue? At the same time, kapag may mga issue nga,
she make it a point na talagang na talagang hindi siya sasawsaw sa mga ganyang klase ng issue. At the same time, hindi talaga nagbibigay yan ng kanyang mga opinion patungkol sa mga ganyang bagay. Kasi, siya parang hindi naman siya sa pagiging nonchalant, diba? Or wala siyang pakialam. May pakialam naman siya. Pero siguro, no, ang point of view ko lang, kung sakali mo magsasalita si Catherine, mababago ba? No, may mababago ba? Kasi lahat po yan, kailangan, nasa pa rin yan, dun po sa mga gobyerno na talagang kahit anong talak po ng mga netizen at kahit anong talak pa ng mga kilalang tao sa publiko, kung wala rin namang gagawin ng gobyerno patungkol sa pagsisiwalat sa mga korupsyon na yan at hindi magbabago, wala rin namang mangyayari, diba? Kaya naman talagang hanggang ngayon ay hinihingian po siya ng kanyang opinion, no? Pero aware naman siya sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran at totoong tumutulong siya sa kapwa niya na walang media mileage. Ako mismo ay nakasaksi kung gaano karami na ang natulungan at tinutulungan ni Catherine. So ito po yung isa sa mga sikreto ni Miss Catherine, ano? Si Catherine Bernardo po, tumutulong siya pero never niya pong ina-announce sa public. Mas gusto niya na pina-private niya, 'di ba? Yun po, meron po ba tayong nabalitaan or nakita sa natin si Catherine Bernardo na nagpa-video siya habang siya ay tumutulong sa mga kababayan natin, sa mga pinag-aaral niya? Wala tayong nababalita ang patungkol doon. Ang nagpasabi na lang niyan, yung mga taong tinutulungan niya, yun ang nagdi-disclose doon po sa usapin na yan. Pero, never po yan maglalabas ng impormasyon patungkol sa mga bagay na yan kasi mas minabuti niya na isikreto yung mga bagay-bagay, di ba? Para at least yung mga kumukuda patungkol kay Catherine na ganyan si Catherine, ganito si Catherine, di ba mapapahiya na lang talaga in the end. So, ganun yung isa sa mga talagang pinupulutan siya. Alam nyo kapag po kasi sikat kang artista, lalo na Catherine Bernardo yan masasabi natin may pangalan talaga yan sa showbiz. Talagang kumbaga prone na po sila sa mga ganitong klase ng mga pambabash. Hindi na po maiiwasan yan. Talagang lagi po silang laman ng mga ganitong klase ng social media platform at hindi nyo po maiiwasan na may mga ganyang klase ng mga kuda at mga komento mula sa mga netizen. Siyempre yung mga netizen na parang gusto nila na masatisfy sila dun po sa mga nila re-request nila, 'di ba? Na parang kung makapag-request akala mo sila yung nagbabayad ng tinitira ni Catherine, sila yung nagpapa-black screening dun sa mga pelikula ni Catherine, 'di ba? Parang yes, public figure sila, pero tayo pong mga netizen, tayo madlang people, wala tayong karapatan na husgahan sila sa kung ano man yung mga bagay na gusto natin na hindi nila ginagawa, 'di ba? Kasi tulad nakapagsalita na rin si Vice Ganda, Alden Richards, talagang nagsalita sila patungkol sa mga issue. Pero hanggang sa ngayon, tingnan nyo naman ang mga nangyayari sa gobyerno. Meron na po bang major changes na naganap? Wala pa rin, 'di ba? So, si Catherine Bernardo po, kung talagang fans po kayo ni Catherine, hindi po talaga yan, hindi po talaga ninyo makukuha na ng impormasyon or statement yan. Kahit nga po yung mga paninira sa kanya, never niya pong sinagot. At wala po talaga siyang sinasagot. Kahit nga po yung mga bintang patungkol sa kanya at saka kay Mayor Alcala, never din po niyang sinagot yan, Kasi talagang yun talaga yung personality niya. At mas minamabuti niyang manahimik na lang kesa po makisawsaw sa mga ganitong klase ng issue na wala rin naman mayayari, 'di ba? Kung sakali magsasalita siya. So, anyways, sana mas nalinawan po kayo sa mga ganitong bagay. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!